Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang 36 na kabanata. Mga tauhang nabanggit: Maria Clara, Crisostomo Ibarra, Tia Isabel, Kapitan Tiago, Anding, Padre Damaso, Padre Silva at Kapitan General. Talasalitaan: Excomulgado, pagkakatiwalag sa simbahan, dalisay, puro, tapat, malinis, enkondena, usigin, isakripisyo, ipagpakasakit, mag-abuloy, magbigay, magdalantao, magbuntis, magpatahan, magpatigil, nawala ng ulirat, inimatay. Hindi inaasahan ang pagdating ng Kapitan Tiago General sa tahanan ni Kapitan Tiago, kaya't naging abala ang lahat ng naroroon. Samantala, labis na nalulungkot si Maria Clara at hindi niya pinakikinggan ang mga payo ni Tia Isabel at Anding. Ang kanyang paghihinagpis ay bunga ng balitang ekskomunikado ang kanyang kasintahang si Crisostomo. Dahil dito, ipinagbawal ng Kapitan Tiago na makipagkita siya kay Crisostomo hanggat hindi pa nagtatanggal ang parusa ng simbahan. Umalis si Kapitan Tiago patungo sa kumbento matapos siyang ipatawag. Samantala, sinubukan niya Tia Isabel na aliwin si Maria Clara at iminungkahi na sumulat sila sa Arsobispo at magbigay ng malaking halaga upang mapatawad si Crisostomo. Ayon sa kanya, madaling maaayos ang sitwasyon dahil nawala lamang sa sarili si Padre Damaso. Si Anding naman ay nagboluntaryong humanap ng paraan upang matagpo sina Maria Clara at Crisostomo. Sa gitna ng kanilang usapan, dumating si Kapitan Tiago at ibinalita ang utos ng prayle na sirain ang kasal ni Crisostomo at Maria Clara. Ayon kay Padre Sibilia, hindi dapat tanggapin si Crisostomo sa kanilang tahanan. At hindi na rin kailangan bayaran ang utang ni Kapitan Tiago kay Crisostomo na nagkakahalaga ng 50,000 dahil kung hindi, pati ang kanyang buhay at kaluluwa ay mapapahamak. Sinikap ni Kapitan Tiago na pagkalmahin si Maria Clara at sinabi na ang ina nito ay minsan lang niyang nakitang umiyak noong ipinagbubuntis siya. Dagdag pa niya, may isang kamag-anak si Padre Damaso mula sa Europa na maaaring maging bagong kasintahan ni Maria Clara. Ngunit sa halip na sumagot, napailiping lamang si Maria Clara. Nagpatuloy sa pag-iyak at nilakpan ang kanyang tenga. Nagalit si Tia Isabel at binigyang diin na ang pagpapalit ng kasintahan ay hindi katulad ng pagpapalit ng damit. Iminungkahi ni Tia Isabel na sulatan ang Arsobispo, ngunit sinabi ni Kapitan Tiago na walang saysay ito dahil prayle lamang ang pinakikinggan ng Arsobispo. Inimok naman niya si Maria Clara na huminto sa pag-iyak upang hindi mamugto ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, dumating na ang Kapitan General at unti-unting napuno ng mga tao ang tahanan ni Kapitan Tiago. Agad naman nagtungo si Maria Clara sa kanyang silid at taimtim na nagdasal sa mahal na Birhen. Ilang sandali pa, pumasok si Tia Isabel at ipinaabot na nais niyang makausap ng Kapitan General. Dahil dito, agad nang ayos si Maria Clara at lumabas ng kanyang silid.